Magandang umaga po sa ating lahat and happy Sabbath sa muli. Sa punto po ito, tayo na po ay magsisimula sa ating hour of worship. At ang mangunguna po sa atin sa mga oras na ito ay si Tatay Marcy. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay mag-awitan ng ating opening song. At ang maglilid po ng ating opening prayer ay si Renan Likayat. At bago po natin mapakinggan ang ating tagapagsalita, tayo po muna ay makakarinig ng tanging bilang na magmumula po kay ah, Sister Choco. At ngayon po, tayo na po ay magawitan ng ating opening song.
Ako'y manalangin. Mapagpala po naming Ama na nasa mga langit. Kami po ngayon ay nagpapasalamat sa pagpatuloy namin sa aming kami po nagpapasalamat sa pagpatuloy namin sa pag-aaral ng iyong mga salita. Hinihiling po namin, sana po ang iyong banal na Espiritu ay sumasa amin upang kami po ay mabigyan ng karunungan at kaalaman sa pagpatuloy namin sa aaral ng mga banal na salita. Hinihiling po namin ang aming mga kabatiran na nasa ibang dako, bigyan niyo rin sila ng kaalaman at karunungan upang kami po ay magkaisa sa mga katotohanan na aming napag-aralan. At sa ngayon po, ito ay aming hiningi sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. At bago po natin mapapakinggan si Tatay Marsing, tayo po muna ay makapakinig ng tanging bila. God can take a worn out life like mine and make it whole. If He can turn the water into wine, if He can raise the dead, calm the sea, give sight to the blind, it's such an easy thing to take a darkened life and make it shine. Jesus can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. You should have seen the way I was before I let Him through. If He did all this for me, I know that He can do it all for you. Life was just a game for me to play, on and on, a puzzle with 1,000 pieces gone. And every time I thought the picture fit, I found out I was wrong. My life was incomplete, 'cause Jesus had the pieces all along. Jesus can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. You should have seen
Maraming salamat po sa naghandog na mensahe ng awit. At ngayon po, akin na pong ibibigay sa ating tagapagsalita, Dula. So, good morning sa lahat at happy Sabbath. No? So, andito naman tayo ngayon sa program natin sa Zoom at sana may matutunan tayo kahit na konti no, para sa ating ikaliligtas. So, ang pag-aralan natin ngayon ay so, siguro yung mga babasahin ko dito sa English no? At saka yung kasi hindi naman ako masyadong magaling sa Tagalog. Yung makaya ko na i-translate sa Tagalog, so pwede ko siguro i-translate. Pero ang karamihan ay translate ko sa Sayan no, para sa mga kapatiran natin sa Mindanao. At saka yung mga kapatid natin sa Luzon, maintindihan naman nila yung English, no? So, ibigay ko lang mga quotation. So, yung key text natin, John 16 verse 7. Sabi dito, nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if not, but if I send them, I will send him unto you. So, ito ay isang pangako ni Jesus sa kanyang mga disciples, no? Na kailangan siya'y iwanan sila para maipadala ang comforter o ang Holy Spirit, no? So, sabi nito sa paragraph 3, sabi niya, okay, at the promise nag-promise man si Jesus sa kanyang mga disciples. So, ito ay para rin sa atin ngayon. No? So, para sa atin, kaning saat, ato gyapon maangkon. No? With with no? In the day of Pentecost, heard the word of salvation. At the very hour, His Spirit and His grace are for all who need them and will take Him at His word. So, sabi ni Jesus, ibigay niya ang kanyang Espiritu sa lahat na ano daw, na maglapit sa kanya, no? At maghingi, no? So, ito ang mga kondisyon sa mga kondisyon na binigay ng Panginoon, no? Sabi dito, kasi itong Holy Spirit ay promise ng Panginoon para sa kanyang mga tauhan. Sabi dito, sa Evangelism 6:9-5, it should be remembered that all the promises and threatenings of God are alike conditional. So atong hinumduman nga ang tanan nga mga saad o mga paghulga o threatening sa Ginoo conditional na siya tanan. No? So kung nagsaad man siya, kung nagpromise si Jesus, lahat may kondisyon. Sa Patriarchs and Prophets 621 paragraph 5, sabi niya, there is no safety except in strict obedience to the word of God.
So walay safety, no? Yung ano lang natin, yung safety lang natin ay yung strict obedience sa salita ng Panginoon. All his promises are made upon condition of faith and obedience. And a failure to comply with his commands cuts off the fulfillment to us of the rich provisions of the scripture, no? So ang tanan nga saad sa Ginoo gihatag nga may kondisyon, no? Sa pagtuo o pagtuman. Og ang kapakyasan sa pag-comply niini nga mga sugo ingon siya nagaputol sa katumanan, no? Cuts of the fulfillment to us, no? Of the rich provisions of the scripture. So yon ang yung mga conditions na binigay ng Panginoon tungkol sa sa promise ng Holy Spirit. So ito ang mga kondisyones ngayon, no? Kasi conditional man ang pagtanggap natin ng Holy Spirit. So ito ngayon ang kondisyon na binibigay ng Panginoon. So sabi niya, sa Christ Object Lessons, page 121, paragraph 1, the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost was the former rain, but the latter rain will be more abundant. So yung binigay ng Panginoon na Holy Spirit, panahon ng Pentecost, no? Yon ang former rain o early rain. Pero ang sabi niya, yung latter rain will be more abundant. So sabi gani sa Spalding and Migan, tenfold ang power, no, ng Holy Spirit. So sabi niya, pagpatuloy, the Spirit awaits our demand and reception. No? So yung Holy Spirit na naghihintay lang, no? Na mag-demand tayo at saka natin siya tanggapin. So kung hindi tayo mag-demand, di natin hingin sa Panginoon, hindi din niya ibigay, no? So sabi dito sa Sikaraya chapter 10 verse 1, sabi niya, ask ye of the Lord rain in the time of the latter rain. So the Lord shall make bright clouds and give them showers of rain to everyone grass in the field. No? So, sabi ng Panginoon sa Sikaraya 10:1, so i-ask natin, no? Pangayoon yun, no? Ato yun pangayoon ang naulahing ulan, no? Kaya ang Ginoo magahatag ni ana sumala sa atong pagpangayo po, no? So, kaya nga, sabi niya sa volume 6 ng Testimonies, page 90, paragraph 1, the Holy Spirit will come to all who are begging for the bread of life to give to their neighbor. So, ang balaan nga Espiritu, muabot, no, sa tanan, nga nagapangayo og tinapay sa kinabuhi, aron ikahatag pod sa iya nga mga silingan, no? So mo na isa ka kondisyon. So ato ning tagsa-tagsaon, no? Isa-isahin natin yung mga conditions kahit na hindi natin maubos, no? Dahil marami sila, pero at least may makuha tayo na mga conditions, no? So sa volume 8 ng Testimonies for the Church, page 246, paragraph 2, sabi niya, when we bring our hearts into unity with Christ and our lives into harmony with Him, with His work, the Spirit that fall on the disciples on the day of Pentecost will fall upon us. So ano daw? Kung dado nato ang atong mga kasing-kasing sa panaghiusa diha kang Kristo, o ang atong kinabuhi ngadto sa panag-uyon sa iyang buluhaton, ang Espiritu nga gibubo sa mga disciples sa adlaw sa Pentecost igabubo usab kanato. So ansa daw? Kung ang atong kinabuhi, no, nahiusa diha kay Kristo. So ang number 1 nga panaghiusa is unity with
Christ, no? Yan ang before nga magka-unite tayo sa isa't isa, so ang una is unity with Christ. Kasi yung principles ng Panginoon, sabi niya sa Adventist Home 179, sabi niya picture a large circle from the edge of which are many lines all running to the center, no? Tapos sabi niya, the closer we come to the center, or the closer these lines approach the center, the closer they are to one another, no? So ganun din sa atin, no? Kung lumalapit tayo kay Kristo, habang tayo papalapit kay Kristo, nagiging malapit din tayo sa isa't isa. So yan ang principle ng unity, no? So unang-una, doon tayo makipagkaisa kay Kristo bago tayo ma-unite sa ating mga brethren, no? So isa yan sa kondisyon ng pagbigay sa atin ng unity, no? At saka alam din natin noong panahon ng Pentecost, no? Natanggap na nila ang outpouring ng Holy Spirit kasi nagkaisa sila, no? Sabi doon sa Acts, no? Acts chapter 2. So sabi dito sa Acts of the Apostles page 50 paragraph 2, since this the means by which we are to receive power, why do we not hunger and thirst for the gift of the Spirit? So dahil ito ang dahilan, no, ito ang pamamaraan na tayo ay makatanggap ng kapangyarihan. So sabi niya, bakit hindi tayo hindi tayo ginugutom o inuuhaw, no, sa gift ng Holy Spirit? Why do we not talk of it, pray for it, and preach concerning it? So bakit sabi niya, bakit hindi natin ito palagi pinag-uusapan? Bakit hindi natin ito palagi ipinapanalangin, no, na matanggap natin ang Holy Spirit? At saka isa pa, bakit hindi natin pinipreach, no, ang Holy Spirit, no? So ito ang mga tanong na binigay sa atin, no? Ngano nga dili nato kanunay hisgutan, no, ang balaan nga espiritu unsaon nato pagdawat niini. Mo na importante, no? Kung nagahandom ta sa pagdawat sa balaan nga espiritu, so ato na siya kanunay hisgutan, no, sa atong pagpakigkokabildo sa atong isikreto. So why not talk about it, no? So bakit di nato nganong di nato siya hisgutan? O nganong dili nato siya iampo kanunay, no? Buntag og hapon, buntag gabi sa atong pag-worship, dapat atong gyud kanunay pangayoon, no, nga ibubo sa Ginoo ang iyang balaan nga espiritu, labi na gayud niining kapanahonan karon nga ania na kita nagahingapos, no, sa panahon nga sa diin ato nang gikinahanglan ang iyang pagbubo sa naulahing ulan, no? So og mao ni ang dapat atong iwali, no, atong i-preach ang mahitungod sa balaan nga espiritu. Insya, the Lord is more willing to give the Holy Spirit to those who serve Him than parents are to give good gifts to their children. So ang Ginoo, mas willing siya nga mohatag sa balaan nga espiritu kaysa mga ginikanan nga nagahatag o mga maayong gasa sa ilang mga kabataan. So ingana kawiling ang Ginoo. Kung ato lang pangayoon, ato lang iampo nga ihatag sa Ginoo kanato ang Holy Spirit, kana siya iyang ihatag, no? Kay ingon siya, muhatag mangani ang ginikanan, no, sa ilang mga anak, daon sa pa ang Ginoo, no, nga iyang handom, no, nga kitang tanan, no, sumala pa sa 1 Timothy 2:4 nga handom sa Ginoo nga makabaton gyud ta og kaluwasan, no? So ingon siya,
The disciples did not ask for the blessing for themselves. So yung mga disciples hindi nila hindi nila hiningi yung blessing para lang sa kanila. Ano sabi dito? They were weighted with the burden of souls. So yung ano nila, yung weight nila, yung ano nila, ilang gibati ang gibugaton sa mga kalag, no? Gusto nila nga daghang maluwas. Anya, the gospel was to be carried to the ends of the earth. And they claimed the endowment of power that Christ has promised. No? So, ang maayong balita nga ato karon nga ginasabwag sa ilang kapanahonan gikinahanglan, no? Nga madala ngadto sa kinatumyan sa kalibutan. Busa ingon siya, ilang gipangayo, ilang gihangyo, gi-claim nila ang gahom nga gisaad ni Kristo. So mo na unsa nahitabo? Then it was that the Holy Spirit was poured out. Thousands were converted in a day. So panahon nga ilang gibati ang lulan sa mga kalag, ilang gibati nga ang mayong balita kinahanglan molukop sa yuta, no? Ilang gipangayo ang endowment o ang paghatag sa Ginoo sa maong blessing sa Holy Spirit nga yang gisaad, no? Aron nga mahimo nila ang ilang katungdanan sa pagpakaylap, no? Sa maayong balita ngadto sa kinatumyan sa kalibutan. So it may be now. So katulad din ngayon sa atin, no? Kung nangyari, kung binigay ng Panginoon sa kanila noon, maaari din na ibigay sa atin ng Panginoon sa ating kapanahonan, no? So it may be now. Let Christians put away all dissensions and give themselves to God for the saving of the lost. So, unsa ingon niya? Atong isalikway ang mga panagbahin-bahin o gihatag nato ang atong kaugalingon sa pagluwas sa nangawala. Sabi niya, and let them ask for the promised blessing and it will come. So kung atong pangayoon, kay gisaad man nga panalangin, moabot yun na siya, no? So muna ang mga kondisyon nga gihanay sa Ginoo diha sa iya mga pulong. So, mabasa to siya sa volume 8 ng Testimonies, page 21. Sa Desire of Ages, page 672, paragraph 1, Christ has promised the gift of the Holy Spirit to the church. And this promise brings to us as much as to the first disciples. So sa atin pa yung promise ng Panginoon ng Holy Spirit binigay din niya sa church, no? At ito ay para din sa atin katulad ng mga first disciples. Pero sabi niya, but like every other promise, it is given on conditions, no? So pareho sa uban nga mga saad, ang saad sa paghatag sa balaan nga espiritu may mga kondisyones. Ingon siya, there are many who believe and profess to claim the Lord's promise. So daghan ang nagatuo o nagaangkon sa pag-claim sa saad sa Ginoo. They talk about Christ, no? Kanunay ginahisgutan si Kristo. And about the Holy Spirit o ang balaan nga espiritu, yet receive no benefit. No? So, pero nga, ingon siya, ilang gisgutan si Kristo, ilang gisgutan ng Holy Spirit, pero nga nung wala sila makadawat og benepisyo. Unsa hinungdan? They talk about Christ and about the Holy Spirit and receive no benefit. They do not surrender the soul to be guided and controlled by the divine
agencies. So ito ang dahilan, no? Hindi nila sinusurrender yung sarili nila na mag-guide at saka makontrol ng divine agencies. Sabi niya, we cannot use the Holy Spirit, no? Hindi natin pwede gamitin ang Holy Spirit, no? Kung minsan sa ating mga panalangin ay para inuutosan natin ang Holy Spirit. Sabi ng Panginoon, we cannot use the Holy Spirit. The Holy Spirit is to use us. So ang Holy Spirit ay siyang gagamit sa atin, no? So hindi natin pwede utos-utosan ang Holy Spirit, no? Kung minsan tayo ang nag-uutos. Pero sabi ng Panginoon, hindi natin pwede gamitin ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay siyang gagamit sa atin, no? The Holy Spirit is to use us, no? So through the Spirit, God works in His people to will and to do of His good pleasure. So sa pamamagitan ng Holy Spirit, yung Panginoon ay gumagawa sa kanyang mga kaanakan. Philippians 2:18 at 13. But many will not submit to this. No? Sabi niya, marami ang hindi naga-submit sa Holy Spirit. They want to manage themselves. Gusto nila na i-manage yung sarili nila. This is why they do not receive the heavenly gift. So ito ang dahilan bakit hindi nila natanggap ang heavenly gift. No? Only to those who wait humbly upon God, who watch for His guidance and grace, is the Spirit given. So ano daw? Para lang sa kanila na naghihintay, no, sa Panginoon na binibigay ang Holy Spirit. No? So kung nagahulat ta sa Ginoo o nagatuman sa iyang kabubuton o nagahulat sa iyang paggiya, no, igahatag sa ato ang Holy Spirit. The power of God awaits their demand and reception. So ang gahom sa Ginoo nagahulat lang, nagapaabot lang sa atong pagdemand, pagpangayo o pagdawat. This promised blessing claimed by faith brings all other blessings in its train. So kaning gisaad nga panalangin, no? Nga mao ang Holy Spirit, no? Kung atong i-claim pinaagi sa pagtuo, kini nagadala sa ubang panalangin kauban niya. It is given according to the riches of the grace of Christ. And He is ready to supply every soul according to the capacity to receive. No? So, ang Holy Spirit, ingon siya, latag, sumala sa bahandi sa grasya ni Kristo. O siya andam nga mo supply sa matag kalag, sumala, no, sa capacity to receive. Kung dawaton niya nato, no, sumala sa atong capacity, no. Kung ihatag sa ato sa Ginoo niya, di man lang gihapon nato magamit, di na lang na ihatag saon man, no, nganong ihatag man, di man nato wala man tay kapasidad sa paggamit ni ana, no. So according to the capacity to receive. So mabasa sa Desire of Ages 672 paragraph 1. Sa Councils on Stewardship, page 52, paragraph 1. Sabi niya, the great outpouring of the Spirit of God, which lightens the whole earth with His glory, will not come until we have an enlightened people that know by experience what it means to be laborers together with God. So ang balaan nga espiritu, o ang pagbubo sa balaan nga espiritu nga mo'y nagalamdag sa tibuok yuta sa iyang himaya, dili mo abot hangtod nga ingon siya naay
ang mga katawhan na enlightened, no? Nalamdagan ang mga katawhan. Nga nahibalo sila pinaagi sa eksperyensya unsay kahulugan nga mahimong masig ka magbubuhat kauban sa Dios. So sa atong Sabbath school lesson ganiha, okay, isgutan ang contentment, no, sa diha sa buluhaton sa Ginoo, no. So ang sa atong sa atong leksyon ganiha nga kinahanglan naa sila experience, no, kung unsay kahulugan nga mahimong masig ka magbubuhat kauban sa Dios, no. Usahay sa pagbuhat tinuotong gisulti sa atong leksyon, no. Dili lang kay kaharuhay, no. Ang uban maingon siya nga mosulod sa buhat sa Ginoo kay sayon daw nga trabaho. No? Pero kung ma-experiensyahan nato, no, kung daw unsa ang mahimo nato nga mga eksperyensya, no, ma ma-experience sa atong pagdala sa mensahe, so mao na nga ato gyud nga masabtan ug unsay kahulugan, no? Sa mahimong masig ka magbubuhat kauban sa Dios, no. So dili man tanan harahayahay, no. May mga panahon nga mawad-an ka, may mga panahon nga maglisod ka, no. Bisan sa imong pagbiyahe, maglisod ka, maghulat ka pa, no. Maghulat ka pa o kanusa ka panalanginan usa ka makalarga, no. So mo na nga wala giingon niya diri, ang balaan nga espiritu dili ikaubo, no. Masabtan. So ingon siya, when we have entire, no, kung naa na sa ato ang kinatibuk-an, wholehearted cooperation, wholehearted consecration to the service of Christ, God will recognize the path by an outpouring of His Spirit without measure. Naa kanato ang kinatibuk-an, tibuok kasing-kasing nga pagpanugyan ngadto sa serbisyo ni Kristo, ang Ginoo maga-recognize, magaila niini pinaagi sa pagbukbo sa iyang balaan nga espiritu sa walay sukod. So kung naay wholehearted, entire nga panugyan sa buhat sa Ginoo, ilhon ni siya sa Ginoo, i-acknowledge siya sa Ginoo sa iyang balaan nga espiritu nga walay sukod. Ingon siya. But pero naay kondisyon, no, naay but siya, but this will not be while the largest portion of the church are not laborers together with God. So dili gyapon siya mahitabo sa iglesia isa, duha, tulo lang ang nagabuhat. Kinahanglan ingon siya diri, ang largest portion of the church, pinakadako nga gidaghanon o membro sa iglesia magbuhat alang sa buluhaton sa Ginoo. So dili mahigabo sa Ginoo ang balaan nga espiritu kung kadaghanan sa membro wala nagabuhat sa buhat sa Ginoo. Ikabubo lang ang sa Ginoo ang balaan nga espiritu kung ang largest portion, no. So dili lang kaingon nga katunga, largest, no. So siguro mga 75% or above, no, are laborers together with God, no? God cannot pour out His when no, po sa Ginoo ang iyang balaan nga espiritu kung ang pagkadalo o pagpatuyas kagalingon makita. When if put into words, kung ang espiritu naga-prevail, matod pa kung ibutang nimo sa isulti pinagi sa pulong, ingon siya, would express the unsa man ang tubag ni Cain sa Ginoo sa gipangutana siya.
So mo ni ang tubag ni Cain. Cain, am I my brother's keeper? Magbalantay ba ako sa akong igsuon? No? So kung ang atong kinaiya, wala tay pagpakabana sa atong igsuon o sa atong mga isig katawo, dili gyapon ta kahatagan sa Ginoo sa iyang balaan nga espiritu. So isa pa sa mga kondisyon nga ihatag sa Ginoo aron iyang ikabubo ang balaan nga espiritu. So ingon siya, when unity exists in the church, no? Siya. So panahon sa Pentecost, panahon sa pagbuhos ng Holy Spirit sa Day of Pentecost. Sa Acts 2, verse 1, sabi niya, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. So, pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, no? Nga gibubo sa Ginoo ang iyang balaan nga espiritu, samtang dito sila nagtigom sa lawak, ingon siya diri, they were they were all with one accord. So, nagkahiusa sila. Nagkahiusa sila. So, gibubo sa Ginoo ang balaan nga espiritu. Early rain, panahon sa Pentecost. Unya human ato, no, kung basahon nimo ang Biblia, ingon siya thousands were converted in a day. So mao gyapon ang handom o pag-ampo ni Apostol Pablo alang kanato karon. Ingon siya sa Ephesians 4:13, then we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So nga hangtod nga makabot nato ang panaghiusa sa pagtuo. Usahay may mga panahon nga makita nato nga sa ginagmay nga mga punto sa kasulatan usahay dili ta makaabot sa punto sa panaghiusa. No? So unity of the faith. Ikaduha, knowledge of the Son of God. No? Kahibalo o pag-ila sa anak sa Diyos. So kita nasayod ta may tungod kay Kristo, he is a pre-existent Son of God, no? So before nga gi-create ang kalibutan, naanadaan si Kristo. So isa pa, anto makabot nato ang pagkahigpit sa atong taksa at kinaiya. Nga makuha nato nga ingon siya anto the measure of the stature of the fullness of Christ. Nga ang atong kinaiya, ang sukod, ang standard sa atong kinaiya mao na si Kristo, nga makita na si Kristo sa atong tagsa ka kinabuhi. Mao nga giingon sa Christ Objections page 69, when the character of Christ is perfectly reproduced in his people, then he will come to claim them as his own. So sa prayer ni Christ sa John 17, from 23, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. So, daon sa kaimportante ang unity. Importante kayo ang unity, kaya nga naman, kung sa sulod sa iglesia, dili gani magkahiusa, managlalis gani kanunay, unsa ikaingon sa tao, nga naa sa gawas nga nagabantay, na unsa man sila, no? Nga wala man magkasinabot. So, ingon siya, aron nga ang mga katawhan mutuo, nga si Kristo gipadala. And the glory which thou givest me, I have given them, that they may be one, even as we are one.
I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me and hast loved them as thou hast loved me. So, mao lang na ang ilhanan, no? Si Kristo gipadala sa amahan kung ang panaghiusa makaplagan diya sulod sa iglesia. So, padayon ta. Sa isang quotation, mabasa ni siya sa Telegram Messages, page 175. When liberal have an abiding Christ in their own souls, when all selfishness is dead. When all selfishness is dead, when there is no rivalry, no strife or supremacy. So kung walay, ingon siya, kung ang magbubuhat, no, sa Ginoo, walay pag-indigay, walay rivalry, walay strife or supremacy. When this exists, kung makita ang panag-iusa, when they sanctify themselves, so that love for one another is seen and felt, no? Kung mga katawan sa Ginoo nagabalaan silang kaugalingon aron nga ang gugma sa matag isa makita o mabatyagan, then the showers of the grace of the Holy Spirit will be just as surely come upon them as that God's promise will never fail in one jot or tittle. So, kung makita ang panag-iusa diya sa katawhan sa Ginoo, ingon siya, niya na panahon na nga ang shower, no, sa grasya sa balaan nga espiritu, no, mag-aabot, no, diya sa iyang katawhan. No, sumala sa iyang gipragisaad nga wala gyoy mawala. So, mao na ang giingon sa Ginoo. Pero kung dili na siya mahitabo, dili po sa aton pa ni Paul sa 1 Corinthians 1. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, and that there be no division among you, but that ye be perfect in the same judgment. Ano ni Paul, no? Yang handom. Nga ang mausa ilang kung ang balaan nga espiritu igabubo na, madawat na sa katawhan, unsa ang resulta? Sa Desire of Ages 805, the Holy Spirit is the breath of life in the soul. So, ang balaan nga espiritu mang gininhawa, no, sa espirituhanon nga kinabuhi diha sa kalag. The impartation of the Spirit is the impartation of the life of Christ. It imbues the receiver with the attributes of Christ. So, kung nadawat nato ang balaan nga espiritu, atong nabatnan ang attribute ni Kristo. Only those who are the Spirit of God, those who possess the inward working of the Spirit, and in whose life Christ is manifested, are to stand as representative men to minister in behalf of the church. No? So,
kung atong nabatnan ang balaan nga espiritu, so ingon siya, ma-manifest ang kinaiya ni Kristo sa atong kinabuhi, makita ang bunga sa balaan nga espiritu. So unsa ingon niya? Mahimo nga mga representative men, no, nga magabarog in behalf of the church. So sa Ephesians 4:30 sabi niya, and grieve not the Spirit of God, by which we are sealed unto the day of redemption. So, ang kahalagahan, no, ng Holy Spirit sa tao ay pag ang Holy Spirit ay nananahan sa bawat tao, makikita yung fruits at saka yun ay manifestation ng life ni Christ, no? So sabi sa 3SM 427 paragraph 2, are we striving with all our God-given powers to reach the measure of the stature of men and women in Christ? Are we seeking for His fullness, ever reaching higher and higher, trying to attain the perfection of His character? When God's servants reach this point, they will be sealed in their foreheads. The recording angel will declare, it is done. They will be complete in Him, whose they are by creation and by redemption. So, ingon siya, naningkamot ba kita sa tanan nga gahom nga gihatag sa Dios nga ato makabot ang sukod, no? Sa pagkatawo, balalaki babae di kang Kristo? Nagtinguha ba kita sa kahingpitan, no, nga nagakabot sa mas taas pagyud, nga atong ginatinguhaan ang pagkabot sa kahingpitan sa iyang kinaiya? Kung ang mga katawhan sa Dios, ang mga sulugon sa Dios makakabot niini nga punto, sila pagapatikan diya sa ilang mga agtang. Ang angel nga naga-record, no, recording angel mo ingon, mo declare, natapos na. So sila mahimong hingpit diha kaniya, kang kinsa sila pinaagi sa pagtuga o sa pagtubos. So kung maabot na nato ang perfection of character sumala sa gisulti ni Kristo diya sa Matthew 5:48, so matod pa sa Selected Messages Volume 3 page 427, kita mapatikan diya sa atong mga agtang sa patik sa buhi nga Dios. O niya bisag unsay mahitabo, ingon siya dire sa Testimonies Volume 6 page 436, peculiar and rapid changes will soon take place, and God's people are to be endowed with the Holy Spirit. So, maabot ang panahon, nagkalain-lain, peculiar, mga pinasahi, o rapid, paspas nga kausaban, ang mahitabo sa di madugay, o ang katawhan sa Dios paghatagan sa balaan nga Espiritu. So that, with heavenly wisdom, they may meet the emergencies of this age, and as far as possible, counteract the demoralizing movements of the world. So, sa diha nga mahatagan na sa balaan nga Espiritu, ang makatawan sa Ginoo, posible na ilang counteract ang mga makademoralize nga kalihukan sa kalibutan. Ingon siya, if the church is not asleep, kung ang iglesia wala na katulog, if the followers of Christ watch and pray, kung ang mga sumulunod ni Kristo nagabantay o nagaampo, they may have light to comprehend and appreciate the movement of the enemy. So makita nila, mabantayan nila ang lihok sa mga kaaway, no? So, mao na ang resulta kung atong madawat ang Holy Spirit. Isa pa, no?
As the members, mabasa niya sa Bible Commentary Volume 7, page 984, paragraph 4. As the members of the body of Christ approach the period of their last conflict, the time of trouble, they will Christ and partake largely of His Spirit. So, katawan sa Ginoo, nagahilapit na sa panahon sa katapusan nga conflict, katapusang gubat. Ang panahon sa Jacob's trouble. Ingon siya diri, they will grow up into Christ. Sila magatubo ngadto kang Kristo. And will partake largely of His Spirit o makaambit, no, sa iyang balaan nga espiritu. Largely, dili kay ginagmay lang, no? So, as the third angel's message swelled to a loud cry, and as great power and glory attend the closing work, the faithful people of God will partake of that spirit, of that glory. No? So, sa swell ang mensahe sa ikatulong manulunda, o ang dako nga gaom, o himala, nagakuan sa katapusang buhat. Ang katawan sa Diyos. Ingon siya, muambit niya ng himaya. It is the latter rain which revives and strengthens them to pass to the time of trouble. So ano daw? Ang latter rain o ang pagbubo o ang naulahing ulan, pagbubo sa balaan ng espiritu, maoy, magapaligon, strengthens, revives, magapabuhi, o maga-strengthen sa mga katawan sa Dios aron makalabang sa panahon sa kasamok. So sa ato pa, og dili ta mabubuan, og dili nato mabatan, dili ta makaambit sa balaan, sa pagbubo sa balaan nga espiritu, dili kita makalabang sa panahon sa kasamok. Their faces will shine with the glory of that light which attend the third angel. So, diya na ang mga naong, no, sa mga katawan sa Dios musidlak na sa himaya ni anang kahayag nga nagauban sa mensahe sa ikatulong nga manulunda. So, mo na ang mga benefits o mga epekto sa atong pagdawat sa balaan nga espiritu. Apan usa ka mahinungdanon nga pahinumdom sa Ginoo ang angay natong hinumduman. Katapusan na ning quotation. So ingon siya sa Selected Messages, Volume 2, page 49. Christ has given warning so that none need accept falsehood for truth. So si Kristo naghatag og pasidaan aron nga walay usa nga modawat sa kabakakan sa baylo sa kamatuoran. Ingon siya, the only channel through which the Spirit operates is that of the truth. So ang bugtong, agianan, channel, nga sa diin ang balaan nga Espiritu nagabuhat, diha lamang sa kamatuoran. Our faith and hope are founded not in feeling, but in God. So, inaton ta, nga atong pangayoon, atong iyampo, mahimo nato nga panginahanglan nga dako, no, nga atong madawat ang balaan nga espiritu. O kini siya ato lamang madawat pinaagi sa kamatuoran nga atong ginadawat diya gikan sa Ginoo, pinaagi sa iyang pulong nga maong Biblia ug ang espiritu sa tagna. Hinaot ang Dios magpakamayo kanato, mo'y ako pagampo. Maraming salamat, Tatay Marsing, sa napakagandang mensahe na yung ibinahagi sa umagang ito. So doon natin napakinggan na kinakailangan natin na humingi ng banal na espiritu sa pang-araw-araw. At kinakailangan na tuparin natin yung mga conditions na ibinigay sa atin ng ating
Panginoon. Unang-una na doon yung ating pananampalataya sa Kanya at ang ating pagsunod sa Kanyang kalooban. So, kinakailangan na kung gusto natin magkaroon ng banal na espiritu sa buhay natin at para ipagkaloob ito sa ating Panginoon, sumunod tayo sa Kanyang kagustuhan at sumunod tayo sa Kanyang mga kautusan. At sa oras na ito, tayo na po ay dadako sa ating closing song at ang mag-lead po sa ating closing prayer ay ang ating tagapagsalita. langit noon. Uy, Ginoo, among gipasalamatan ang adlay papaulay imong gihatag kanamo. Sa dinahimo kami sa
Tabangin Ginoo nga pulong ako. Yeah. O pagpulong. Labi na gyud nga nimo maulahin mo lan. Hindi mo mapatawan. Tabangin kami nga magkahimo sa karon ang imong sa angkon o madawat. O ganiining kautuhon, pabaruga kami nga may kalipay. Inubanan sa imong balaan nga espiritu, pinasaylo sa among mga kasalanan, o nadawat diya sa imong trono sa grasya. Among gipasalamatan, ikaw nagamanluyon sa pagtubag sa pagampo. Among dawaton, pinaagi lamang sa imong bugtong anak, Ginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pag-join at pakikinig sa ating Sabbath School lesson at sa ating hour of worship sa umagang ito. At patuloy po kayong inaaniyahan sa ating online program. Mamayang alas 2 po ay tayo po ay merong Bible School for primary level. At mamayang alas 5 po tayo po ay magkakaroon ng sundown worship. At magandang umaga sa ating lahat and God bless.